Ayun, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo ulit sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Bababoom! At meron po tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagbula kay News PH. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni News PH, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay News PH. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko sa mga hindi pa nakakapag-subscribe and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni News PH at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Yung SMNI, Ayun, SMNI. At syempre bago natin simulan ang videong ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Badong Arateles. Credits po. Tuloy natin. Yung mga abogado ng SMNI, pinag-inhibit po yung NTC dahil daw po sa kadahilanan, sila na raw po ang complainant, sila pa rin yung prosecutor, at higit sa lahat, sila pa rin po yung judge. Grabe. Grabe po grabe po talaga tong NTC. Paano po matatalo yan? Sila na complainant, sila pa judge, sila pa yung prosecutor. Ang lupit talaga, no? Ibang klase po hindi niyo pa sabihin na bakit meron pa kayong pinagdadaanan, hindi nyo nila hatulan agad yung SMNI kung ganyan rin lang. Okay. Lahat sa kanila na kumbaga package deal. Kumbaga may combo meal na. Lahat nasa kanila na. Kung nasa kanila na lahat di tama naman sinabi ni Sir Badong, di hatulan nyo na lang kung gusto. Lahat sa inyo na Nasa inyo na lahat. Yung NTC po ganito, no? Lumapit po ngayon hindi ko lang kung saan lumapit yung mga SMNI sa korte. Court. Nariyan po sila, yung dalawang attorney ng SMNI. Ang inaangal po nila, pinag-inhibit po nila yung mga NTC commissioner. Bakit po? Kasi po, sila po pala yung nag-complain, no? Sila po yung nag-complain sa SMNI. Kasi ang pag-uusapan po yung dapat bang tanggalan ng prangkisa yung SMNI o dapat bang suspindihin Ano yung papataw na paruse? Sila na po yung nagko-complain sa SMNI. Sila pa rin po yung prosecutor at higit sa lahat, sila pa rin po yung magja-judge. Ano po laban ng SMNI? Bakit pa po sila haharap sa unjudged na NTC kung NTC din po yung nagreklamo sa kanila? At NTC rin po yung lumiliti sa kanila. NTC rin po yung maghahatol. Para mangyayari niya, wala silang kakampi. Kasi nasa kanila na lahat Kumbaga, inaano sila, nirereklamo sila ganito o may sinasampang kaso sa kanila. So, kung didepensa man sila, yun din ang lumilitis, yun din ang lahat nandudoon na. Paano sila papakinggan kung yung mismong NTC, sila yung mismo? Parang unfair ang ginangyaring laban. So dapat kung merong ganyang mga reklamo para makahabol yung SMNI, no, para makapagsalita sila ng side nila, dapat parang sa iba na lang nila pag-usapan yan, di ba? Kasi hindi talaga sila makakapagsalita kahit naman sabihin nila yung panig nila. Kung doon lang sila magpapaliwanag sa gano'n na hindi sila papakinggan. Mga SMNI dapat suspendihin, dapat tanggalan ng prangkisa, etc. etc. Dati bang El Shaddai yung SMNI? Hindi po. Hindi ko alam kung ano yun. Yan po kay Kibuloy. Kay Kibuloy. Yun po yung kaya po nila pinag-i-inhibit. Parang wala nga namang katarungan doon. Ano po ang mahihita naming justice? Ayun po sila Ako po natatawa ko nung sinasabi yun ni Supli ko Rolex, ni Attorney Rolex. No? Paano nga naman nangyari yun? First time ko po nakarinig na yung complainant, sila din po yung hahatol. Ibigay po sa iba dapat. Dapat hindi NTC kung sila yung complainant. Ang problema kasi, complainant, kumbaga sila yung tumayong complainant na para usigin yung SMNI. O wala pong iba. Nag-act sila, umakto sila sa sinabi ng Congress Kaya very powerful po yung Congress natin yan. Hindi ko po maintindihan kung bakit. Ito daw pong second installment, pinagmamalaki ni Laila de Lima. Ito pong second installment ng Las Cañas interview ng Vera Files, no? Ito po ay nilalantad, very shocking daw po ang mga revelasyon ni Las Cañas tungkol po sa mga pagiging drug lord ni Pangulong Duterte. Sa kasawiang palad,
Ito po ang resulta ng kawalan ng tiwala sa inyo na tao. Kung ang nagpapakalat po nito na may second installment, pasensya na, Senator Laila de Lima. Yung unang installment, ang nangangampanya si Trillanes. Hindi nga namin pinanood dahil nabikoy na kami, di ba? Loko-loko ka na lang kung maniniwala ka pa sa ikalawang pagkakataon, ikatlong pagkakataon, ikaapat na pagkakataon. Yung mga sinasabi po ninyo na interview ni ganun, nagawa na po yan sa Bikoy. Kaya wala na pong talabihan. Sana, kung iba sana yung mga nag-endorse, kung kayo pa rin ni Trillanes, wala po naniniwala na sa inyo. No? Your 5 minutes of fame is up. Di ba? Tama naman yung paglaya niya. Pucha, sikat na sikat siya. Tapos na po yun, Madam de Lima. Tapos na po yung panahon na kada salita nyo. Dapat kasi, namili kayo ng mga habang may nakikinig pa sa inyo, habang pinagkakaguluhan pa kayo ng habang pinagkakaguluhan pa kayo ng media nung panahon, no? Dapat kung mainit pa siya noon, dapat is nagsalita na siya kung ano yung gusto niya sabihin, mas mapapakinggan. Kasi oras na lumamig na yung sitwasyon, wala na. Parang pagkain yan eh. Kapag mainit ang isang pagkain o sabaw, masarap higupin. Diba? Nakakainit ng sikmura. Pero kapag lumamig ang isang sabaw, hindi na masarap higupin yan. So kung mag-iingay man, ngayon is too late na. Parang hindi na masarap kapag ininit mo uli. Mas maganda yung unang hango talaga, no? Yung bagong lutong sabaw. Diba? Kaso, ngayon kayo nagsasalita, wala na nakikinig, nagsawa na rin yung media, nag-cover kayo kasi paulit-ulit lang ang sinasabi nyo eh. Wala namang interesado na nagpakulong sa inyo si Duterte. Et cetera, et cetera. Okay. Tapos ngayon, magsasabi kayo na ang drug lord na. Drug lord of all drug lords. Lord of all drug lords pala. Nakakatawa. Eto pattern, no? Teka lang dito ako nagtataka talaga sa ibinibintang kay FPRRD, no, Lord of all drug lords. So yung ibinibintang sa kanya parang hindi bagay eh. Kasi alam niyo kung bakit? Bakit gagawa si FPRRD ng mga ganong hakbang katulad ng mga tukhang, mga ganyan? Bakit kailangan ubusin niya lahat? No, o pasukuin, pagbaguhin lahat ng mga nag-aadok-adok. 'Di ba? Kung siya ay kasabwat sa mga ganun, 'di ba? Mawawalan ka ng mga customer. O syempre, yung iba diyan is matatakot. Matatakot syempre 'yun. Kahit sabihin na si FPRRD ganun siya. Yung matatakot pa rin yung mga 'yun kasi nga gumawa na hakbang si FPRRD ganun eh. O, ba't ang daming natakot nung panahon na 'yun na gumamit ng pinagbabawal na 'yun? Ba't ginawa ni FPRRD? Di dapat hindi niya na ginawa yun. So, yung meron nga tayong natapik na isang issue na ganyan is tinanggal lang daw ni FPRRD lahat ng mga kalaban niya. Kumbaga, yung mga magiging katunggali niya sa ganyan. Kasi nga, sinasabi, Lord daw siya ng mga ganyan. Mariosip, wala namang Lord na mag-iisip na ganyan. Hindi po si Lord sa taas, labas yun. Baka mamaya kasi kung nag-isipin nyo, syempre napakabuti ng ating Panginoon. Eto, yung iniisip kay Duterte, kung ganun siya, is hindi niya gagawin yung ganung bagay. 'Di ba? Pwede niya namang ubusin lahat ng mga matataas na sangkot sa ganon. O tapos yung mga mabababa na gumagamit ng ganon, bakit ba't pati yun maaapektuhan? Syempre hindi niya papaapektuhan yun. Ang yayariin niya lang talaga is yung mga malalaking tao para siya na ang pumalit. Diba? Bakit pati yung mga mabababa is naapektuhan? Pati yung mga gumagamit is naapektuhan, yung mga nasa baba. Dahil nga, hindi totoo yung binibintang sa kanya. Dahil gusto niya linisin lahat. So, paano siya magiging Lord of Lord na sinasabi ninyo? Diba? Paano siya magbebenta kung walang bibili? Paano siya magbebenta kung takot na silang bumili? Ay, diba? Ang pattern po ng mga BBM supporter, hindi po nila may pagmalaki yung achievement ni BBM nang hindi binibira si PRRD. Bakit kaya? Natatandaan ko, pinagmamalaki lang natin. Hindi nga natin may pagmalaki lahat dahil hindi natin alam eh. Basta nila sulputan, meron palang inauguration. Tignan niyo po ang pagkakaiba nun ha. Kabi-kabila, linggo-linggo may inauguration, merong airport na pinagawa, merong fish port, ano ba tawag doon sa port sa mga barko? O yun, mga port. Meron pong
mga tulay na malalaki, meron pong highway. Nagugulat po tayo eh. Hindi po na pinagmamalaki ni Pangulong Duterte, bigla na lang natin nakikita sa Talk to the People na ina-inaugurate niya na, di ba? May basbasa na naganap, tapos na pala. Yun po yung yun po yung hindi po panay forma. Ngayon po, nauna po lahat ng pangako. Alam na alam po natin yung mga pangako, no? 20 pesos na bigas, 1 million per year na pabahay. Puta, sino hindi matutuwa nun, di ba? Lahat po yan, nakakatuwa yan. Hindi, sa totoo talaga, napakahirap talaga pag nangangako. Mas maganda talaga is kapag ginagawa mo na lang. Kasi kapag ikaw nangako, tapos hindi mo natupad yan, ay, naku, pangit ang magiging yan. Syempre, maraming aasa eh. Masasaktan yung mga umaasa. Parang may nililigawan ka. No? Nangako siya sa'yo, sasagutin ka. Tapos bandang huli, hindi ka pala niya gusto. May gusto siyang iba. Di ba ang sakit na umasa? Kaya mas maganda yung gagawin mo na lang. Di ba? Huwag kang mangangako. Mas maganda yun ang jadyaan na gawa na. O, saka mo na ipakita sa kanila. Di ba? Kasi masakit yan pag pinapangako mo sa isang tao, mga katunay. Alam ko, pag kayo pinapangakuan ng hindi natutupad, is masakit sa inyo yun. Di ba? Mahirap kasi sabi, puro ka lang pangako, wala ka namang... Ang problema, paano po yung implementation? Di ba? Oh, yan. Kaya nga po, ito, yung sinasabi nila ng continuation ng war on drugs, okay naman. Nag-war on drugs si Pangulong Duterte, wala namang problema eh. Okay, ito po ang sinabi, January 4, 2024, government confiscates 10.41 billion worth of illegal drugs, clears more than 27,000 barangays of drug menace under PBBM's anti-drug campaign. Ayaw tawagin na war on drugs, no? Okay, hindi po ba nakakatuwa yan na meron pong continuation ng war on drugs? Ako po natutuwa eh. Di ba? Kaya lang, pag present po yan ng mga supporter ni PBB, pag present po yan ng mga supporter ni PBBM, ganito po. Wala man lang ako, galing to kay anak ng pating. Pati po yung pattern, di ba? Hindi na sila mga tao ngayon, anak na lang sila ng pating. Yung isa, Marcos Makapili. Yung isa, kung ano-anong pangalan na lang. No? Okay, sabi ni anak ni pating, wala man lang ako nabalitaan na nanlaban at namatay. Pwede pala. Kita nyo? Alam nyo, yun yung nakakainis no? Sa aming mga Duterte. Bigla nyo sasabihin ngayon, wala man lang kaming nabalitaan na nanlaban at namatay. Pwede pala. So, ano na naman patama yan? Si Duterte, nag-conduct ng war on drugs pero ang daming namamatay. No? Alam po ninyo, ito ang pinakamali ng mga supporter ni Pangulong Marcos. Wag niyo pong babanatan si Pangulong Duterte sa kanyang mga proyekto kasi diyan siya minahal ng mga mamamayang Pilipino. Di ba? Alam po ninyo, ang war on drugs ni Pangulong Duterte, ramdam ng lahat. Kasi po, totohanan. Ano ibig ko sabihin ng totohanan? Bakit po totohanan? Hanggang barangay level po. Ang mga barangay captain. Kasi nakainuman akong isang barangay captain eh. Talagang hirap daw sila dahil sila yung naka-front eh. Ang tinatanong, totoo ba nakakilala? Siyempre naman. Di ba? Kaya po effective kasi hanggang barangay. Sa totoo lang po yun, lahat ng barangay, lahat ng pumapasok sa barangay nila, kilala nila. Pag may bagong nangungupahan dyan, kilala po nila yan. Inaalam po nila. Yun po ang utos sa kanila. Talagang alamin ninyo kasi kayo masisisi sa war on drugs. So every barangay po yun nag-participate. Ngayon po itong pinagmamalaki nyo, siguro may operation, di ba? May operation na ganyan, o walang laban. Kaya po matindi nun eh. Buong Pilipinas, lahat kahit sa kaliblib-libliban na barangay, kumilos po lahat ng mga barangay captain. Kaya po, anong tawag doon? Kaya po effective siya kasi every barangay. Oo, tutusin dito sa may sa amin talaga. Yung mga adoks-adoks dito talaga is nagsitinuan eh. Ang daming natakot talaga. Ang tataba na nga nila eh. Ngayon nga mga nagbagong buhay na sila 'di ba? Hindi na sila bumabalik sa ganon. Kaya ang laki nung naging maganda yung naging feedback nung war on drugs ni FPRRD. Siguro may mga iba na bumabalik-balik na naman. Bayaan mo na sila. Gusto nila sa buhay. Pero importante dyan is malaki yung naging impact sa iba na may mga taong nagbagong buhay. Yung sinasabi nyo na biktima lahat. Alam niyo po ba kung ilang operasyon? 100,000 mahigit. Just imagine kung totoo yung sinasabi na
bawat operasyon may namamatay. Di at least sana may 100,000 na patay. Kung bawat operasyon may isa lang na namamatay. Eh, hindi po ganun na sitwasyon. 5 to 6,000 lang yung namatay. Maaring marami pa. At tama yun na majority po nun ang laban. Tapos yung iba, syempre, talagang totoong biktima. Kaya nga magsampay ng kaso. Di ba ganun? Kung biktima ka, magsampa ka ng kaso, eh hindi eh. Ginagawa niyong political lahat eh. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay News PH at syempre natunghayan din natin ang boses na yun na nagbula kay Sir Badong Aratales. Ayan mga katunay, kayo anong masasabi nyo dito sa video ating napanood at pinigyan ng reaksyon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.